Club Podcast Syndicate production. Biggest thing we can do is just get stops and run. Stops and run, guys. Push, push, push every time. Extra session with Kiko Malikdem tackles everything about the world of sports, especially the one close to the host heart, basketball. Updates, discussion, clarification, name it. Extra session has it. Extra session with Kiko Malikdem. Okay, that's how they're getting their points. Rebound, favors battles and gets it away from Bahamonte out the hill for three. Bingo. They party in this building, don't they? Yeah, good stuff. This is what the NBA is all Good about. day and welcome to the pilot episode of Extra Session. I am Kiko Malikdem and I'll be your host for today's podcast named Extra Session, and we will be talking about everything about the world of sports. So magandang araw mga Pilipino at salamat po sa pagsubaybay sa ating sa pakikinig sa ating podcast ngayong araw na ito. At syempre mainit na talakayan ngayon o pinag-uusapan ngayong sa mundo ng sports ay ang documentary ng Chicago Bulls. Ayan, for the past month, 1 month na po. So every week 2 episodes ang inilalabas, napapanood to sa Netflix. At yun nga ang title ng documentary nito ay ang The Last Dance. Pero sa ating programa o sa ating podcast ay ibibigyan natin ng konting Pinoy version kung ano ba yung The Last Dance. Ito ang huling El Bimbo ng Chicago Bulls. At syempre pag-usapan natin kung ano ba ang laman ng kung ano ang ating na saloobin matapos mapanood ang unang 8 episodes ng nasabing documentary. Ito ay nagsimula tulad ng sinasabi ko for the past month, 2 episodes per week at karaniwang inilalabas ang bagong episode nito is every Monday po. So episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 at kaninang umaga, Lunes po ngayon ay ang episode 7 and 8. At sinusubaybayan po yan ng lahat ng mga basketball fans sa buong mundo, hindi lamang po mga Pilipino po. So, syempre, para pag-usapan o bigyan natin ng diskusyon ang nasabing documentary, meron po tayong guest ngayon, no? So, yung isa sa mga guest natin ay syempre familiar na po sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin mula noong nagkaroon tayo ng programa sa radyo, sa sports talaga. At syempre kasama po natin din sa podcast po doon sa Bola Boys. Syempre kasama din natin ngayon. Ngayon kasama natin sa ating programang Extra or Podcast episode Extra Session, ang huling El Bimbo ng Chicago Bulls, ang ating kaibigan kasama at syempre ang ating magiging kasamang hihimay-himayin ang mga episode ng The Last Dance, ang ating kaibigan na si Jerome Azarcon o si Zark. Good evening, good day, good morning kung ano mang saang parte kayo ng mundo. Jerome, the floor is yours. Yun, good day. Kumusta sa lahat ng ating listeners? It's good to be back ulit sa podcast Kika after medyo matagal na rin. At alam mo, sakto tong The Last Dance or yung version nga na sinama huling El Bimbo kasi nasa enhanced community quarantine tayo. So talagang may pagkakataon na maraming makapanood, hindi lang sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Actually Jerome nga ang ganda ng timing ng pagpalabas nitong The Last Dance kasi simula na ng nagkaroon ng ECQ or Enhanced Community Quarantine, natigil ang mundo ng sports, lalo na ang NBA.
syempre, para mapangalagaan ang mga fans, pati ang kanilang mga manlalaro, itinigil or pansamantalang pinospone ang mga games. At saktong-sakto naman na uhaw na ang mga basketball fans sa larong basketball at inilabas ito. Ang ganda ng timing inilabas itong Last Dance. Sa tingin mo ba, ano bang aside from the timing itself, ano bang magandang idinulot nitong The Last Dance para sa mga basketball fans sa buong mundo? Oo, alam mo, at ang sinabi mo tama talaga. Kasi dapat tong The Last Dance dito, parang hindi pa talaga ngayon iba papalabas to, no? I think, may hinihintay pa na timing. But yung tanong mo na magandang maidudulot, siguro sa mga new generations ngayon, ito yung Michael Jordan, yung team, yung background ito, paano nabuo, yung mga pinagdaanan, magandang ma-discover ng mga bagong generation. Kasi yung mga bagong generation na laro, napapakit yung kay LeBron James, Kobe Bryant, simula nito, Jerome, na mukhang yun yung signal natin. Kung lingid sa kaalaman natin, kasi si Jerome ay nasa Mandaluyong po ngayon, tayo naman po ay nasa Pasig. So we're doing this the best way that we could, and that is through social media conversation no. So yung sinasabi nga ni Jerome, ang ganda nga ng timing kasi ito yung panahon. Kasi ngayon, ever since Michael Jordan retired, 2001, 2002, I'm not sure kita mo, tanda na rin no? Iba na yung may mga, may mga new generation stars. At ang daming nagpapasiklab or madaming so-called keyboard warriors na nagsasabi, no, LeBron James is the greatest ever. So I think this is a great opportunity for the new generation people or basketball lovers to get to know sino ba yung sinasabi nilang the GOAT, which is no other than his airness, Michael Jordan, and his journey to the top of the National Basketball Association. Jerome? Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Solid na compare ngayon no? Talagang napapanood mo siya sa TV or sa people. Kaya saka walang masyadong replay, no? Compare ngayon. Kaya nakakatawa mapakilala. Yung history, yung pinagdaanan niya, like yung kung gaano kalupit yung laro noon dito, yung mga pisikalan, and kung paano siya nagbuo ng talagang championship team despite sa mga challenges, no? Personal, sa team, sa teammates, halo-halo Maganda yung talagang documentary na to dito. Oo. Actually, itong kung titingnan natin, yung episode 1 pa lang, naging explosive na ang banatan ng pinakita nila. So, sa unang episode pa lang, nakita nila kung saan umikot yung motivation ng Chicago Bulls sa kanilang huling taon na pagsasama o huling taon na nagkampiyon sila sa NBA, which is 1998. At nakita nila na parang naging, sabihin na natin, unfair para dun sa general manager at that time ng Chicago Bulls na si Jerry Krause, na siya ang nagsilbing motivator ng nina Michael Jordan to win the final season as a team. So, makikita doon na parang sinasabi nga nila na, kasi ang sinasabi ni Jerry Krause, siguro na misunderstood lang doon sa quote na it's the organization who wins championships, not individuals. So, in a way, parang sumama yata ang loob ni na Michael Jordan doon. Kaya yun yung sinasabi nila ni Michael Jordan, I don't see organization playing with a sprained ankle, etc., mga ganon. So nagsilbing meet siya para pagbutihin ng Chicago ang kanilang last season.
Ika nga. Jerome. Oo, tama yun, Tio. Kasi, well, tama naman na sabihin na ganun organization, but it goes hand in hand, no? Ilang organization. Kasi, syempre, yung pag-go niyan, yung training niyan, yung coach niyan, yung players niyan. So, ingredients yan, kumbaga eh. Hindi lang, isa lang yung credit. Well, i-credit naman talaga si Jerry Krause, no? Syempre, binuo niya yung team na yan eh. At yung, alam mo yun, yung vision, dun na nga eh, no? Which is, na-amaze ako rito kasi instead na ma-down yung team, they take it as a motivation, no? Phil Jackson, Michael Jordan, and yung teammates niya, alam mo yun, yung paanong ipupush yung team, but may nakaset na talaga na last dance or huling El Bimbo, sabi nga. Yung, ang maganda din dito, napansin natin, no, yung sinabi ni Jerry Krause, kinausap niya si Phil Jackson, kahit manalo pa kayo, mag 82-0 pa kayo, hindi ka na magiging coach ng next season. So doon pa lang, you will notice kung anong klaseng head coach si Phil Jackson. And he actually used this, kasi bago ang season, nagbibigay siya ng parang theme ng kanyang koponan o paksa na pag-uusap, di ba? Ang kanilang theme for the season, and which is The Last Dance. So doon mismo sa naisip ni Phil Jackson, doon nagmula ang titulo ng dokumentaryo na pinapanood natin ngayon, no? So doon pa lang makikita natin na itong Chicago Bulls talagang nais patunayan sa kanilang hindi lamang siguro sa pagmamay-ari na si Reinsdorf ng Chicago, kundi pati dun sa general manager nila. Tama yun. So yun yung episode 1 na Icon, no? Yung kala ko iba eh, no? Yung agad yung tapos may konting kwento, no, na kay James Worthy rin, no? Yes. Na yung pinagmula ni Jordan na sa 84, tapos yung tira niya, yung sa may perimeter, no, yung nagpa-champion. Tapos Sa NCAA sa North Carolina. Sabi ni James Worthy, I was better than he was for about 2 weeks. Sabi ganun. Episode that. Yes. And syempre, going to the next season naman, is the next episode naman, kasi mabilisan lang yan, magugulat ka. In 2 hours, tapos agad yung dalawa. Parang nanood ka lang ng pelikula. Yung next episode naman, kung si Jerry Krause, ang naging point of parang conversation sa first episode. Yung second episode naman, si Scottie Pippen. Ang naging, ang kanyang naging, naging bida, kung saan dito sinasabi nga dun sa storya na kung paano nainis si Pippen at paano siyang humingi ng trade sa management. Zark. Oo nga. Oo, kasi kita mo naman dito, di ba, pag yung salary naman niya that time. Di ba, yung deal niya for for tama ba ako 7 years na deal, but yung nga napirma niya yun dahil nga syempre yung family niya syempre kailangan niya kumbaga to provide, kaya napasensya ng ganong contract, no? And yun nga yung panahon na yun na sa Last Dance, si Pippen syempre medyo I deserve na to be paid better. Siyempre, yung performance mo naman, ikaw, second ka in scoring sa franchise history, second ka sa minute, number 3 ka sa rebounds, number 2 ka sa assist, and number 2 ka sa steals sa Chicago, no? All time to, yung sinasabi ko. So, talagang, diba, he deserves better. Isa sa mga challenges nung last night dito, yung case natin. Actually, itong mga, yung mga, if you compare how a dynasty started for Chicago Bulls. And of course, if you compare it with the recent dynasty that we have with the Golden State, it started with the bad contracts. Luckily for
the organization. They had one player na may mapangit na contract. And then, sakto pa naman yung player na may pangit na contract ay talagang major contributor. And that happened with Scottie Pippen. And of course, sa Golden State naman, makukumpara natin yan kay Steph Curry. No? So, doon pa lang makikita natin yung similarities. Kaya itong Chicago Bulls na kaya nilang magpuno ng mga key players para i-back up si Jordan because of the salary of Scottie Pippen. And likewise, dito sa Golden State naman, dahil dun sa salary ni Steph Curry, nakakuha sila ng mga galing na players. Ika nga. Yun nga eh. I mean, talagang, swerte rin kasi, well, nakasign naman si Pippen doon. So, syempre, isusulit mo naman. And talagang improvement ni Pippen, pag nakita mo since 87, ang laki rin. And then, he learned to play along as a good, very good backup talaga ni Jordan. Best number 2 player, sabi niya. Talagang, kaya nila nasabi, kaya yung pinagdaanan, they have figured it out, paano maging champion. So, si Jordan, from 84, it took him 5 years to win a ring. Si Pippen naman, from 87, partnership nila, hanggang 91, nakuha ng unang kampiyon nila. Okay. And of course, syempre, yun sa episode 3 naman, ang galing ng ng pagkakakwento ng storya. Dun sa mga hindi pa nakakapanood, kasi parang nagja-jump into sequence. Hindi siya yung, parang story na novela na merong, na parang step-by-step process. Sa kanila, parang, kunyari, nasa step 1 ka, biglang pupunta sa step 7, babalik na naman sa step 2, then babalik na naman sa step 9, parang ganun eh. So, medyo kakaiba talaga yung storytelling ng nitong The Last Dance. And of course, like what I said, yung episode 3 naman, kung ang 1 ay si Jerry Krause, number 2 si Pippen, ang number 3 episode naman is si Dennis Rodman. Etong si Dennis Rodman naman, syempre, napag-usapan din. Kasi yung pumasok siya, medyo kakaiba ang ugali ni Dennis Rodman. Diba? Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. So, pero, yung katulad ng sinabi nga natin, si Dennis Rodman naman is, medyo magaling siya sa depensa at saka sa rebounding. However, attitude-wise, parang ilag yung mga teams at mga coaches na kunin siya dahil baka makasira sa chemistry. Pero dito papasok yung kagalingan ni Phil Jackson as a coach kung saan napatino niya si Dennis Rodman. Okay. Kaya nga tinatawag si Phil Jackson na Zen Master, no? May sinasabi siya na talagang, alam mo yun, ma-push si Rodman, no? I mean, yung personality ni Dennis Rodman, di ba? Kakaiba dito, di ba? Yung napapatad natin going back years ago, di ba? Yung lifestyle niya. Pero pag laro talaga, talagang buo siya, alam niya yung role niya sa team. Especially yung IQ niya dito, nakaka-impress sa basketball IQ niya. Fitting dito sa triangle offense ng Chicago Bulls. At saka si Dennis Rodman naman, parang laro lang siya na dun siya, gagawin niya yung trabaho niya, wala siyang masyadong arte sa katawan, o wala siyang masyadong iniisip basta na dun lang siya, lalaro siya, kukuha siya ng rebound, he will play with the team. At saka yung nakita natin na na-injure si Scottie Pippen, na wala siya, nagulat nga din yung iba na parang kaya palang tumino ni Dennis Rodman, na tipong imbis na bigyan ng sakit ng ulo si Michael Jordan, nagulat si Jordan na siya yung nagiging katulong niya. At ang nakakatawa nga dito is yung bumalik si Scottie Pippen, bigla na lang nag-request si Dennis Rodman sa gitna, alam ko playoffs to biglang nag-request si Dennis Rodman na magpahinga, na parang magliwaliw muna, at doon siya nagpunta sa Las Vegas. At yun yung nakakatawang storya Nakikita natin yung mga tweets, yung mga mga NBA players, sabi nila, si Dennis Rodman pala ang nagpauso ng load management. Yun yung nakakatawa. So,
Pero no, hindi lang masyadong makwento kasi pa naman yung alam mo yung technology dito, hindi pa ganoon ka wala pang social media noon. Kumbaga kung ano yung sa TV noon. And alam mo yun, some programs na yun lang di ba? Yung makakuha nating kwento At saka ito kasi kagandahan like what we said, no. Kasi we are in the new generation kung saan yung at that time yung mga tao ngayon mga kabataan hindi nila alam kung ano yung nangyayari at that time. At least ito nabubuksan yung kanilang isipan, ay ganitong kagaling pala yung mga manlalaro noong panahon na yun. 'Di ba? At makikita na nga natin na itong si Phil Jackson ganun kagaling na coach dahil siya lang yung nagpatino at na-understand niya. Ginamitan niya ng kawirdoan ng mga tactics sabi si Dennis Rodman para maging isang mapalaro niya within the system. At syempre, napag-usapan din sa Last Dance din yung mga controversy na umano o napunta kay Michael Jordan during his latter years of playing. Kasama, actually, the first part, yung mga, meron doon yung 1993 na 0-2 na sila sa playoffs. After niya against New York Knicks, pumunta siya kasama kanyang tatay sa Atlantic para mang-gambling. So doon pa lang medyo 'di ba? Kung ikaw ay role model tapos mahihiligan ka sa sugal, parang hindi magandang tignan 'yon Kaya naging controversial si Michael Jordan at that time. At part nun is napagod na rin siya sa media attention. Kaya ito yung parang nagpapahiwatig na siya during the 1993 season na parang gusto niya magpahinga or mamaalam sa mundo ng basketball. At nangyari nga yun. Especially, ang ganda nga ng yung parang timing at the time na namatay. Unfortunately, namatay ang tatay ni Michael Jordan. Napatay. 'Di ba? Doon parang yun yung nagsilbing nagsilbing signal kay Michael Jordan to retire. At ginulat ni Michael Jordan yung buong mundo sa kanyang pag-retire noong 1993, Zark. I think yun yung kanina Kiko na episode 7-8 yung gambling na yan, yung minsan nga masakit pang araw na yung papagbibintangan ka na gano'n sa tatay mo, or yung in a way may lumalabas din na parang because of the gambling may mga rumors na in a way na suspend daw ni David Stern si Michael Jordan nun. Yes. Jordan, kailangan lang niya ng syempre athlete, baseball siya, and then yung scenario yun sa MLB, Major League Baseball, nagkaroon din ng problema, So in a way, naging, magkakaroon na rin siya na idea na ulit sa Chicago, yung 1995. Oo, at saka makikita rin dito sa yung sa The Last Dance din is that yung pagmamahal ni Jordan sa pagsusugal na kahit yung mga barya-barya lang ay talagang pinapatulan niya. Parang hindi niya pinapatawad. Is this something good for a person ba, Zark? Well, mahirap dito It's really hard to tell kasi nga wala namang perfecto, so to speak. Sinasabi nga ni Jordan, syempre, kailangan talaga pag ganyan, pag superstar ka, you want to be perceived as a role model. But syempre, may mga outlets din, yung tao lang din yan. Siguro yun yung way na yung pinagdadaanan niya malibang, which is yan, kasama yan, gambling. And di ba, mahilig din niya sa thriller. And sabi rin niya, passion din niya yung pag-inom, which is ngayon ko lang din nakita talaga. Dati may narinig na ako. Pero coming from him, ngayon ko lang talaga na-confirm na ginagawa niya talaga yun. Yes. At makikita nga natin dito na like what you said, tao din naman.
walang perpektong tao. 'Di ba? Kaya nga we're humans eh, sabi nga nila, only God is perfect. So doon makikita nga natin na itong si Jordan, meron din kahinaan which is gambling eh. So kahit anong klaseng gambling, talagang yung nga may kwentuhan na talagang hindi titigil to si Jordan until na matalo niya itong tao na to, etc. So in a way, there's something negative about it, pero may positive din na nakita dahil makikita mo yung pagpursigido yung tao na talagang i-overcome ang obstacle. However, syempre yung depende kasi sa pagkakaiba ng obstacle, ika nga, di ba? Nasa pag-handle. Which is, ako, the way I see it, it's more on an outlet eh. Kasi nga, may pinagdadaanan ka ng ganyan, could be a help. As long as sa akin, you manage it or you get someone to help you pagnan. Huwag lang talagang sa sobra na tipo, alam mo yun, masisira na yung buhay mo. Sa kanya, parang paano-ano lang naman eh. Diba? And still, may focus naman siya sa, like, nakabawi naman siya. Yes. Naman din siya, and fitness naman din siya. Talagang, it shows the other side lang talaga of Michael Jordan dito sa The Last Dance. And of course naman, nakasama din dyan, may mga konting trivia dyan eh, di ba? Na parang tipong, alam nyo ba si Michael Jordan gusto talaga is Adidas, hindi Nike. Oo. Pero maganda kasi yung offer ng Adidas sa kanya at nakumbinsi na si Michael Jordan nga na to get Nike instead of Adidas, and it's a big loss for Adidas kasi meron doon information na gusto lang sana ng Nike na makapagbenta siya ng kunyari certain amount for 3 years, pero yung ganung amount na yun nakapagbenta siya ng sapatos 3 times of that amount in just 1 season. Oo naman, siyempre. Ganon. Oo. Ganon kabigat ang dala ni Michael Jordan as a player, a newbie, a rookie in the National Basketball Association. At syempre, napag-usapan din dyan sa Last Dance, yung Dream Team. 'Di ba? Sabi nga natin, palaktaw-laktaw yung kwento eh. Ito naman pinag-uusapan nila yung Dream Team kung saan hindi siya daw yung dahilan kung bakit hindi nakapasok si Isaiah Thomas. Ikaw ba tingin mo, Zart, is Michael Jordan the reason why Isaiah Thomas is not there? Sa tingin ko, kasi yan sa national team or Team USA, meron kang selection committee eh. Diba? So, syempre ikaw, GM ka, so, ayaw mong, ayaw kong pumili ng dalawang players, alam mo yun, baka magkakaroon ng conflict sa team. Bubuo ka ng team na tipong may harmony, may magandang, maganda yung feel eh. Kasi, syempre, bago ng 1992, 1991 medyo may issue na yan na hindi nag-shaken yung Detroit Pistons sa Chicago Bulls. Medyo hindi maganda yung ending ng Eastern Conference Finals na yon, no? So, pag-shift nung part na yon, talagang nakatanim pa rin kay Jordan. So, might as well yung dinecide ng selection committee. It's either, kasama ko si Isaiah Thomas or Jordan. Dito na kay Jordan, diba? Yes. Pero I think it's chemistry thing. Nothing against Isaiah Thomas, he's a great basketball player. However, tingin ko maraming naging parang kaaway si Isaiah Thomas na nasa Dream Team, which forced the hand of the organizers or kung sino yung nagbuo ng Dream Team to actually drop Isaiah Thomas. Kasi pwede naman talaga siya ipasok eh. Kasi yung si Christian Laettner na nag-iisang amateur. Oo. Pwedeng i-drop
si Christian later in favor of Isaiah Thomas. However, hindi ginawa yon. Simply because yung nga, the dream team, alam ko lumabas din ng pahayag yung mga players, ibang players, sina David Robinson, etc., that they want nothing else but the chemistry for that team. And of course, yan, medyo nahirapan ng signal si Zark, no? Naging emotional din naman, lalo na kaninang episode, si Michael Jordan. Ito nga, ang dami na nga niyang naging problema. Yung tatay niya namatay, nag-retire, tapos hinahanap niya sarili niya sa baseball, tapos bumalik siya. Bumalik sa larangan ng basketball after 1.5 years na nagpahinga. At ina-explain niya, parang medyo naging emotional si Michael Jordan yun sa tanong na kung nagiging hard ba siya sa kanyang mga kakampi. What do you think of this, Jerome? Ikaw, syempre, mantakin mo superstar ka na. By the time na natalo sila niyan nag-fuel to Kiko nung natalo sila sa Orlando. Mm-hmm. Di ba? Yung ito yun yung wala naman sa totoong condition by that time nung natalo sila. Mm-hmm. So yung 95, yun yung motivation na sabi niya talagang magpapakondisyon ako. Maganda yung scheduling niya kahit may movie siya nun ng Space Jam. Talagang sabi ni Reggie Miller, nawawala. Nalaro pag gabi, 6 or 7 a.m. Talagang pinaganda ni Jordan. So, yung sa kanya, nag-start Mm-hmm. And then, yung mga players, ito ako, nagpa-condition ako ngayon, ano kayo ngayon? So, dapat same level tayo. Ganun siya mag-push. Ito yung target natin. Ito, may parang, etong si Michael Jordan, so mga kasama, habang napuputol yung signal ni Jerome, I think he is trying to say na etong si Michael Jordan, he is setting a good example to his teammates. Yun yung tipong dapat kung ano man yung kanyang gustong ipagawa sa kanyang mga kampi ay makikita rin ng mga kakampi sa kanya, no, Zark? Yun. To continue. To lead by example. Talagang matindi si Jordan mag-demand. Sabihin mo ng tyrant siya sa laro. Iba yung demand niya Kasi may napatunayan na siya. So, iba yung kwentuhan nasa practice, yung mga tiki-tak fouls, yung na-force tuloy si Coach Phil Jackson na ilabas siya dahil na kay Steve Kerr, no? Maabot na, foul ba yan? Ito yung foul, no? Inano niya sa dibdib, tapos tatamaan po niya sa mata si Steve Kerr, no? Ganun katindi sa practicean. Pero kita mo, Iko, kung ano yung ginagawa mo sa practice, talagang it will carry over yan sa mga games. Kaya talagang, kita mo naman yung output, 72-10 sila, no? Yung 95-96 season na yun, talagang napakaganda talaga ng preparation nila. And to think dito, to take na halos bago yung mga players na yun. And then, yung mga players yan will familiarize sa system ng triangle offense. Talagang challenging yun, Ito nga yun, yung sinasabi nga nila kasi ito parang based from experience na rin ni Michael Jordan, no? Bago siya makarating sa kampyonato is dumaan siya sa butas ng karayom, which is dun sa Detroit Pistons. Laging naging malaking balakid sa kanilang Detroit Pistons kung saan lagi silang pinipisikal. Kaya after that, naging physical na or nagpalaki ng muscle, pinagandaan nila ng gusto. Kaya siguro from that time on, naging yung tenacity, yung pagiging seryoso sa practice, dinadala ng Chicago Bulls papunta sa playing court. Hindi ko mantakin mo, ito rin yung sabi sa mga kasi after ito Kiko, after ng The Last Dance, meron pang mga ibang kwento Kiko may naglalabasan yung mga kwento how Jordan is preparing for that. Routine daw ni Jordan noon is morning, mag-read siya.
and then mag-golf, pahinga ng konti. And then after nun, mag-uwit sa uli siya. And then yung gitna nun, mag-golf ulit. And then gabi, mag-uwit uli siya. Talaga, pakido, yung pagpapalaki niya ng katawan, kasi na yung related to sa kwento mo na physical siya. Talagang inandaan niya yung sarili niya na, alam mo yun, na mabangga-bangga siya na nakayanin niya yung physical. And then yun, aside from yung sa build niya, yung system din, yung pag-familiarize sila, same concept talaga yung triangle offense. At first, struggle si Jordan kung paano, alam mo yun, yung wala sa'yo yung bola, but once they have figured it out na, alam mo yun, hindi obvious yung play, they work with the system, makakatira ka na maganda, yung mga fadeaway niya, nasa sistema ng ng triangle offense. Ang daming options na. Even si Dennis Rodman, kaya niya i-break, alam niya yung allowance dito. Kaya one of the best teams talaga itong Chicago Bulls na yan, especially itong 7. Now, given, of course, we all know kung ano yung next week will be the 9th and 10th episode. What do we expect to watch from the final 2 episodes of The Last Dance? Kasi, ito yung unang linggo na lumabas ang Last Dance, talaga ang daming nanood. Then, slightly bumaba lang yung rating simply because naglabasan yung mga pirated version sa internet. Pero yung version na yun is until episode 8. Yung until kanina. So, ito, next week, episode 9 and 10, which is how do I say this? Yung the final episode, so feel ko tataas ulit ang rating yan since wala pang nakakapaglabas nung episode 9 and 10. Hindi interesting din dito. Ako, hindi ko rin maalam eh. Siyempre, totoo lang, nasa-surprise ako every episode. Kasi, though, alam na natin yung marami dyan, siyempre, na-witness naman natin yan before, may mga, may mga added details eh, may mga revelations eh. So, sa akin, it's more on, may mga surprises pa siya na aantabayanan natin. Kahit kasi alam na natin yung background, yung mga, yung nakakatuwang detalye or surprising na madidiscover natin dito sa 9 and 10. Yes, at yan yung Ano bang mo? Dito? ang tingin ko kasi diyan, syempre of course, we will witness the journey of Michael Jordan sa kanilang pangalawang Grand Slam, ika nga. And of course, hopefully we'll be able to see some how do you call that, closure. Kasi kung yung episode 1 is nakita natin na kaaway si Jerry Krause, I don't know, pagdating sa episode 9 and 10 baka mamaya nagbati na sila, di ba? So yun yung mga kailangan nating antabayanan, ika nga, di ba? Possible na dito eh. I mean, talagang sa akin, unpredictable or may mga surprises yun na hindi makakalawin. Pwedeng may ganung scenario dito na sa 9 and 10. But going back lang, hindi lang natin nadaanan. May part yun doon nung, I think, 5 or 6 with Kobe Bryant. Pero na-touch din doon na yung parang nasa-challenge si Michael Jordan, katapat yung All-Star Game, gano'n. So, in a way, naging maganda rin yung yung tawag doon na, pwede ko sabihin transition na rin. Actually dito sa na to, na nakita ng lahat na parang talagang inaano ni Kobe Bryant, hindi pwedeng magkaroon ng kung sino the best, sino mas magaling, sino etc. Ang sinasabi ni Kobe Bryant, lahat ng nakikita nyo sa akin ay dahil kay Michael Jordan. Yun yung punto niya. So sana daw wag silang pagkomparahin. Dahil parang ang turing nga sa kanila ay parang Big Brother. Yung 'di ba, yung eulogy ni Michael Jordan, yung nga din ang tawag niya sa kanya parang Big Brother eh. So nakikita natin yung respect. Eto, alam ba ng lahat na ganyan na close pala si Michael Jordan, Kobe Bryant? 'Di ba? Hindi nila alam. Siguro naririnig lang na usap-usapan lang syempre sa internet, pero
dito pa lang sa documentary nito, makikita natin na totoo nga pala, no? Marami tayong nakikitang yung sinasabi ng si Jordan at kanyang journey to the top of the NBA. Sabi nga nila. Ang daming result. And yun nga, parang nakakahawa rin yung passion ni Jordan, kay Kobe, yung Mamba mentality. Drive to win, motivation, kinuha niya kay Jordan, which is, ngayon, siguro ang takeaway dito is, yung mga players na nila nagpo-practice sa basketball, it will be, alam mo yun, magandang example eh. Hindi lang, alam mo yun, hindi lang ganun, hindi lang siya nag-Michael Jordan ang ganun basta na. Yung mga pinagdaanan siya, like preparation, diba, yung challenges sa management, naging alam mo yun, to turn it as a motivation and then still, giving the result na talagang nakadalawang season siya. Okay. Okay. So, syempre, ano na natin yan ang dapat na antabayan na natin yung next week, the finale of the Last Dance ng documentary on Chicago Bulls. At it took them around 20 years or 22 years, 2 decades, almost 2 decades, bago mapalabas yan. At kinakailangan pa kasi ng approval ni Michael Jordan bago may palabas yan. So what a timing. Ganda ng timing yan. ECQ, walang basketball. Nakafocus ang atensyon. Nakafocus ang atensyon ng buong mundo dito sa sinasabi natin documentary. Well, yun, at least. Pero yun, tayo napag-uusapan lang natin dito. No? Pero I suggest sa mga listeners ano rin din ninyo para alam niyo yun, para pag pinost namin tong kwentuhan or pag nakita niyo yung kwentuhan namin dito, alam niyo yun, masasabi niyo rin yung view niyo o any reactions about the documentary per episode. Okay. At syempre, bago tayo magpaalam, kakalabas lang ng breaking news po ngayon. No? So, as of this time, speaking of as of this time, so, Philippine player, Kai Soto, will skip college. So, ayan So, the 7'2" center from the Philippines becomes the first international draft prospect to sign with the NBA G League. And will play with Jalen Green. Isa ding Phil-Am. Ay, hindi, si Kai Soto hindi Phil-Am Pinoy na Pinoy ito. Phil-Am naman to si Jalen Green. And of course, si Jalen Green is one of the top 3 picks for next year's NBA. Ano na lang yan, siguro. Depende na lang sa magiging performance. So siguro, next time, pag-uusapan naman natin siguro itong si Kai Soto, if ever. Kasi itong NBA G League ay isang unang professional program ng NBA para sa mga prospects na gustong sumali sa NBA draft. Okay. Magandang training daw yan dito. Talagang nabubugbog ka na dyan. Aside from kung college ka, diyan ka na. At least, ang maganda rito, payit ka pa rito. Yes, sa college kasi walang experience lang makukuha mo dito. Pero kasi ang advantage ng college is the experience of playing. Pero kasi syempre, ikaw basketball player ka like si Kai Soto, paano ka kikita sa States, 'di ba? Kasi sa hindi ka makita except dito lang, 'di ba? Si G League. So, pag-train pa rin naman siya, di ba? Sa G League. Oo. Napapalaro tuloy ako ng NBA 2K20. Kikita ko sa draft si Kai Soto doon. So, let's see. Let's hope for the best for Kai Soto. So, syempre, matagal-tagal na tayo. Abot tayo ng 45 minutes sa ating napag-diskusyon na natin. Napakahaba nitong diskusyon natin tungkol sa Last Dance documentary. So, next episode, we'll have another topic to discuss. So, Jerome, may mga gusto ko bang batiin or ano? Syempre, Kiko, thank you for having me dito sa podcast mo and also sa parents ko, Daddy, Mommy, sa mga kapatid ko.
And sa mga office mates and friends na nakikinig sa podcast, magandang umaga, tanghali, or gabi sa inyo. Or sa lahat na nakikinig, thank you. Yes, maraming salamat din sa Guerrilla Podcast Syndicate Philippines sa dito sa pagsuporta sa programa or sa podcast show natin na Extra Session. So Extra Session will talk about the world of sports. We'll have discussions sa mga news na nangyayari sa mundo ng palakasan. So till next time, this is Kiko Malikdem, and in behalf of Jerome Mazarcon, I'm Kiko Malikdem, and this is Extra Session. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out gorillapodcast.com.ph. A Guerrilla Podcast Syndicate production.